92.3 News FM. 8:50 na po ng umaga mga kapatid. Nagbabalik po ang Perfect Morning. Ako pa rin po si JV Aracena. At nasa linya naman po ng telepono mga kapatid. Kung matatandaan ho ninyo, si Chairman o yung Chairman ng Games and Amusement Board na si Chairman Abraham Mitra. Good morning po, sir. Sir JV, good morning. Good morning din sa mga giliw na tagapakinig. Pag-uusapan po natin, sir, yung tungkol nga po sa mainit na talagang pinagdebatehan sa Senado. Yes. Ni Senador Manny Pacquiao at ni Senate Minority Leader Franklin Drilon. Ito Yes. po yung tungkol sa panukalang pagbuo ng Philippine Boxing Commission. Ano po ba ang posisyon ng GAB dito? Simula po nung nakaraang commission pa at sa ngayon, parehas po ang posisyon namin that it is a duplicity. Kumbaga, ginagawa na namin yung mga gustong gawin Yung mga dagdag na functions na hindi namin ginagawa, kaya lang namin hindi nagagawa kasi kulang yung budget. For example, yung paglilisensya sa mga boksingero. Pangalawa, yung mga medical requirements. Pangatlo, yung international linkages, ginagawa naman namin yon. Ang hindi lang namin po masyadong natutunan ng pansin ay yung mga retired boxers kasi wala namang pondong binibigay sa amin sa ganun At saka yung iba pa pong mga functions na sinasabi pero maliit masyado. Out of our 150 employees, about 1/3 ay nasa boxing division. So minsan po pagka nagdidebate, nagugulat na lang po kami sasabihin na hindi naman namin pinagtutuunan ng pansin. Sa totoo po, yan po ang pinakamalaking division sa GAB So, alam niyo sir, hindi naman tayo policy maker, hindi naman tayo legislator na. Noon, oo. Pero sa amin naman, kung ano naman po ang iutos sa amin, kung anong lumabas doon sa batas, i-implement lang naman namin. But to ask for our position is that it is Duplicity. It is duplicity. Delikado kasi baka may vested interest kung maglalagay sila ng mga manager, mga ex-boxer, ex-promoter doon sa Philippine Boxing Commission Board. Baka naman po ma-impluensyahan. At saka nagulat po kami na mismong si Senador ay inamin niya na big business ang boxing. Kami tinatrato po naming sport yan. Okay. So, sa panukala ho ni Senador Manny Pacquiao, meron po bang nakalagay doon na talagang mga manager, promoter ang dapat na ilagay sa board? Actually, yung unang version, nakalagay doon to be made up of 5 commissioners. 1 retired boxer, 1 former manager or former promoter. Parang from doon mismo sa industry, na bago na yan nung lumabas doon sa final version na pina-approve sa plenary. Hindi po ba parang self-serving naman ho, sir, yung panukala na ito na yung boxer, actually, hindi naman po siya retiree, di ba? Lumalaban pa rin siya. Self-serving ho ba na mismo siya ay nagsusulong ng batas na ito? Hindi naman siguro kasi si Senador, idol natin yan. Idol natin lahat. Wala nang ibang mas sumikat pa na boksingerong Pilipino kaysa sa kanya. And of course, he's very knowledgeable. I feel very strongly na yung talagang personal advocacy niya na gusto niyang siya mismo or matutukan niya isang ahensya na talagang matutukan ng boxing at mag-iwan ng legacy. Na-explain po sa akin ni Attorney Bondok. Kasi nagrereklamo kami bakit binabatikos na hindi maganda yung nangyayari sa GAB, bakit may mga namatay. Sabi ko, Attorney Bondok, simula po na napasok ako sa GAB at nagpupo si Pangulong Duterte, wala pong kahit na anong problema na lumalabas at wala pong namamatay. Inaayos po namin. Sabi niya, hindi. Wala kaming problema sa inyo. Ang problema, baka mamaya, wala ka na dyan. Baka mamaya may maupo na naman dyan na medyo may problema. So parang, I'm very humbled by yung mga gano'n na statements nila. Masaya naman tayo. Siyempre, na-acknowledge na nila. But ang feeling ko kasi talagang gusto ni Senador na parang matuunan talaga ng pansin. Yun lang, ang debate po ay equal protection clause. Bakit daw boxing lang ang magkakaroon ng komisyon? Baka daw yung sikat nating volleyball player, maglagay din ng volleyball commission later on. Maya-maya yung weightlifting commission na rin. That's why nga po,
nagsusubok na mag-downsize, magtipid ng gobyerno. Nandito naman kami, kaya naman namin yung mga gusto niyang pagawa. Yung mga allegations ng corruption and favoritism nung nakaraan, wala na po yan. Nandiyan na po kami ngayon. Nabanggit niyo, sir, kanina na ginagawa niyo naman yung mga concerns o tinutugunan niyo yung mga concerns ng mga boksingero. Sa paano hong paraan, sir? Paki-elaborate lang po. Okay, for example, ang gusto ni Senador magkaroon ng international linkages. Tayo po ay na-elect na rin, nasama na rin sa Board of Governors ng World Boxing Commission. Ngayon, yung sinasabi niya naman dun sa mga boksingero, nakikiusap sila eh. Kasi sir, sa totoo lang talagang 45 days ang pahinga kada boxing match kung maayos yung laban mo, no? Pero kung may knockout ka, talagang 90 days. Alam niyo po kasi, ang allowance, ang sweldo ng boksingero, 1,000 per round. If you look at it, kung every 45 days ka lalaban, below minimum wage ka pa. So, ang nakikiusap sila, kung po pwede rin mapaiksi-iksi ng kaunti, pumapayag naman kami hanggang 30 days. Yun ang gusto nila. Pero, kailangan almost unscratched ka. So, parang yung welfare at siyempre yung buhay ng boksingero, sinisigurado natin na pagka mahigpit ang laban o napabagsak ka, talagang sinisigurado namin na magpahinga ka. Ngayon, kung mabilis naman ang laban mo, maganda naman ang panalo mo, pwede ka lumaban ka agad ulit para kahit pa paano as an incentive. But siyempre, meron pa rin CT scan yan para siguradong maayos sila. Tapos sir, yung mga manager, yung mga promoter, ang gusto sana nila makahanap ng paraan na mapabilis yung mga approvals, yung makahanap ng murang, gusto nga nila libreng MRI Opo. Nakakita lang kami ng mura. Hindi kami sinasagot ng PCSO, hindi kami sinasagot ng DOH. So nakahanap kami ng doktor na magbibigay sa kanila 2,100 lang yung MRI. Tapos sir, nagahingi sila ng yung ma-exempt sila sa travel tax. So sumulat na kami sa DOT na parang OFW po. Opo. Na ma-exempt sila. Kasi nagtatrabaho naman daw talaga sila pag nag-abroad. Bakit ba yung OFW na exempt? Yung 21 sports po ang hawak ngayon ng GAB, sir? Doon po sa mandate namin, 21. Pero po sa totoo lang, 13 na lang po yung sport na si service. But ang main... Bakit po, sir? Kasi po wala na eh. For example, ang bilyar, may nagbibilyar pero wala nang mga tournaments dito, puro na lang abroad. Yung bowling, hindi ko alam kung may professional bowling pa eh. Puro na lang sa abroad ang laban yan. Tennis, minsan lang pumunta dito yung professional tennis na sikat, But sir, just to prove a point, 13 na lang nga po yung siniservice ngayon. Kasi medyo mahina na. Even yung boxing natin, it used to be 1,500 boxers. Ngayon, 625 boxers na lang. Yung second biggest division namin is the PBA, yung Professional Basketball. Okay. Yun po, mga 25 yung tao natin doon. Halos kalahati lang na nasa PBA, nasa boxing. And then, yung golf, yun po buhay pa. Medyo marami pong nag-golf talaga. Na happy tayo na malakas ang golf, no? Outside of those three, wala na po masyadong professional sports. Of course, yung mga amateur sports malalakas, pero yung professional wala masyado. Sir, linawin ko lang po. Yes, sir. Yung dahil sa abroad na lang yung mga tournament, for example, yung bowling, yung yung mga game na yon, yung bilyar, ibig sabihin yung GAB ay hindi sabihin natin, wala nang yung mandate nyo, hindi na pwede sa labas ng Pilipinas. Nagpapalisensya sila sa amin. We make sure na mentally or physically fit silang lumaban. And that's about it. Kasi hindi naman namin ma-regulate, hindi naman namin ma-oversee ang mga laban. Kasi hindi naman dito sa atin, nasa abroad naman. Medyo nalulungkot nga tayo na medyo humina eh. Tayo po, liwanag ko lang, kasi masyado pong maraming nalilito kung ano ba ang sakop ng games and amusement sports. Amin, hindi amin casino. Yung walang casino sa amin, walang loto. Basta yung sa amin sa JB, professional sports. Ngayon, ano bang professional sports ang meron ng Pilipinas? Of course, yung boxing, number 1. Yes. Basketball, golf.
so far, yung tatlo na lang po ang medyo masigla, no? All the others po medyo kailangan ng konting push. Sir, kung kayo po ay tutol doon sa creation of PBC, ano po ang inyong panukala sa Senado o sabihin natin counter-proposal? Sa Kamara de Representante, si Congressman Vinnie Castelo at si Congressman Rodel Batocabe ay nag-file ng bill strengthening ng GAB. Yes, strengthening. Dagdag ng pondo, dagdag ng tao, dagdag ng function at maisa sa batas na. Marami kasi sa amin yung administrative order, executive order, hindi pa talaga batas. Ano? Yes. Tapos yung cockfighting ay binigay din sa amin pero international na lang. Yung horse racing binigay sa amin pero betting lang. Gaming side lang, hindi talaga yung pagpapatakbo ng karera. Okay, sir. So meron pong strengthening ng GAB. Okay po. Kayo po ay under the supervision of the Office of the President or iba? It's still under the Office of the President. Okay po. Sa ngayon po kasi nandun din. Siguro kung mas strengthen, maganda na nandun din. Gusto nyo dagdag pondo at dagdag tao? Eh sir, kasi amin naman, as it is, okay na kami. We can do things no na feeling namin na re-regulate na namin. Ngayon sa Kamara, meron silang proposal na may dagdag na strengthening nga po. Tama kayo, dagdag tao, dagdag functions. Pati po sir yung gusto nila ma-regulate ng GAB yung mga amusement parks at saka yung mga concerts. Kasi bakit daw ang title namin ay Games and Amusement? Bakit daw wala naman daw kaming amusement na ino-oversee? Eh sabi namin sir, kailangan namin ng mga technical na tao mag-check ng mga, siyempre mga engineers for the amusement parks, di ba? Yung sa concerts naman. So yung mga concerts mapapasa ilalim na sa inyo, sa panukalang yan? Depende po pag pumasa yung proposal sa Kamara. Okay po. Okay, parting message na lang po sir bago tayo magtapos. Sir, maraming salamat for this chance to explain sa JB and of course mga nakikinig. Kami po ay isang dati po legislator kami. Ngayon po nasa executive na kami. Susunod lang po kami kung anong gusto ng mga congressman at mga senador. But in the meantime, kung ano ang posisyon ng aming ahensyang hinahawakan, yun lang po ang sinasabi namin. And sa ngayon, nakikita namin na kaya naman namin yung mga gusto niyang ipagawa at yung mga dagdag na gagawin, pwede naman pong dagdagan ng pondo. Nagkaroon po kami ng agency budget briefing kasama si Senator Manny, nagulat siya na ang liit lang ng pondo namin. But anyway, kami po nagpapasalamat at nabigyan ng pagkakataon na ito. Maraming salamat Sir JV. Wag po kayong anytime po, pwede po kami tawagan. Maraming salamat po Chairman Abraham Mitra ng Games and Amusement Board. Mabuhay po kayo. Yan po mga kapatid, si Chairman Abraham Mitra ng Games and Amusement Board. 9:02 na po ng umaga mga kapatid, magbabalik po ang Perfect Morning. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala. Dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fuji Denso.